guys, bali update sa ating binubuong amplifier booster. Ngayon ay nakumpleto na natin to. So makikita nyo na yung kanyang naging itsura. Kapag tinignan natin ang side view ay ganito siya. So itong mga to ay kabitan na yan ng fan. Dito natin i-mount yung mga fan natin. Tapos ito kumpleto na rin at napinturahan na rin natin siya ng white at black. Yan. So kapag titingnan nyo, ayan, ito yung mga transistor niya, yung likod, at syempre wawiringan na natin. Pero since malambot itong ating desk, lagyan natin ito metal to so kasi tataob natin siya. Ito yung magiging tukod, so kaya naman yan kasi 8 na walong tornilyo. So yan na lang yung magiging tukod natin. Dito natin siya papatong para hindi matusok yung ating desk. Okay. Bali ang mangyayari ay ayan. Tapos to itataob natin para makita ninyo yung kanyang ilalim. Kasi nandito accessible lahat ng mga wires na nilagay natin dito sa ilalim. So kung titignan nyo, ayan siya. Ayan. Lahat ng mga wires nandiyan dyan. So medyo magulo, di ba? Kapag titignan nyo, ang dami. Pero madali lang yan guys. Kasi lalo't kabisado nyo na yung diagram, alam nyo na yung mga pagdudugtungin nyo dyan. Yun, ayan na siya. So mangyayari ay meron tayong bagong nagawang module, yung pinakalas na sinasabi ko sa inyo. Kasi yung ating input transformer ay wala rito, wala pa dyan. Naging mas manipis kasi yung housing natin. Dati ay kasya siya ritong i-mount, ngayon ay hindi na. So dahil sa hindi na siya kasya ay gumawa tayo nitong module na to. Ayan. Kung titingnan nyo ay ito yung pinaka-last module niya. Nandito yung kanyang input transformer. Dito ko siya nilagay. Tapos kung titingnan nyo yung likod niya, yan, nandito yung kanyang mga resistors. Yan, ito yung 12 volts na 12 ohms, 5 watts. Ito yung 470. Sa kabilang channel ay ganun din. 5 watts na 12 ohms tsaka 470 ohms. Ngayon, itong isa pang 12 ohms na to ay para naman sa fan. Yan, naglagay tayo ng resistor para sa fan. So, dito tayo kukonek ng negative. Magtutusok tayo ng wire dito ng negative. Dito naman positive para sa channel na to. Tapos dito rin magtutusok tayo ng positive negative para naman sa channel na to. Okay? Tapos positive, kukuha tayo, papasok sa fan. Tapos dito naman yung negative nun. Share sila ng negative na may resistor. Tapos sa positive tayo kukuha para galing sa capacitor yung power na manggagaling sa yung papasok sa fan galing sa capacitor. So ganun din. Yung wire na nanggaling dyan, yun naman ang i-connect natin dito sa power na to. Dito. I-connect natin dito. Yan, sa power, input. Yan. Kita naman na, ayan, speaker out na to. Kasi output transformer Mag-share sila ni emitter. Ayan. Share sila ni emitter, ganyan. So, pagkakasama yan, ito yung magiging speaker. Ito yung positive, ito yung negative. Okay? Nilagyan na nila ng color coding So, positive yung nandito, yung una yung papasok, tapos palabas yung negative. So, ganun siya. Tapos sa kabilang channel, ganun din. Dalawa lang tong wire ng emitter na to, pero isa lang dapat yan kung makapal yung wire. Ginawa kong dalawa kasi para hindi kapusin yung ating kuryente. Kaya dalawa yan. Kasi kapag masyado manipis, baka mag-init. Yan, baka mag-init. Yan yung i-connect natin dito sa speaker out. Tapos, ganun din sa kabila. Kung ano yung meron dito, ganun din. Yan, ganun din yan. Ayan. Ito naman yung sa kabilang channel. So, pares naman itong dalawa. Pares, ayan. Tsaka ito. Kung titignan nyo yung diagram, ganun yung magiging formahan yan. Ayan o. Dito naman yan sa kabilang channel. Tapos yung collector, ito yun. Yan, sa chassis lang to nakakonect. Meron din yan sa kabila. Dalawa yan. Yun. Tapos yung sa input naman, dito natin i-connect yung input transformer. Yan, dito. Positive yung violet, negative yung dilaw.
Yan, papasok naman yan dito sa RCA. Sa RCA naman siya i-connect. Yan, tapos itong base naman dito sa mga additional wires ng ating input transformer. Yung power ng input transformer naman, ayan kung makikita ninyo, ito yon. Papasok naman yun dito sa resistor. Ayan o. Resistor na 12 ohms tsaka 470 ohms. Ayan. 12 ohms, 470 ohms. Papasok. Siya yung magbibigay ng power dito sa input transformer. Ayan. Si input transformer naman na magbibigay ng power kay base. Kaya i-connect mo naman to kay base. Ayan. So, ganun lang. Since nakagrupo yung ating mga transistors. So, yung mga nandun, kung yun ang plano nyong maging positive, yun ang i-connect nyo sa positive. Pero since yung magkatapat na lang, so ito, negative. Kung ito negative, yung katumbas nito nakarugtong nito naman na base, sa negative nyo naman din i-connect dito. Yan, ganun. Para maging tama yung positive-negative ng inyong speaker out. Yan. Kasi pagka nagkabali-baliktad dyan, may hirapan kayong hanapin yung positive-negative ng speaker out nyo. So kung yung grupo na yun na nandun sa kabilang side na yun ay para sa negative ninyo kinabit, dapat negative din yung ikakabit nyo na base nya, nakarugtong. Okay, ganun lang yun. So kung titingnan nyo sa diagram, ayan. Pag binalikan nyo yung diagram natin, ganito yun. Ganito halos yun. Yun namang capacitor na nilagay natin doon ay isa lang. So, ang ginawa lang natin dito, pinarallel lang natin to. Positive, positive, negative, negative. Pinagdugtong-dugtong. Kakita nyo may mga jumper yan dito. Ayan. Yan. Ang negative niyan, yung may ganito. Positive yung wala. Ayan, wala. So, ayan. Ganun siya. Kaya yung pula, nakatapat dito sa positive. Since nakaparallel yan, share sila ng charge. Yung charge nitong capacitor na tatlo na to, magkaka-charge. Magkaka-share sila. Kaya nakaparallel eh. So, kung yan ay 10,000 microfarad, 30,000 microfarad na yan. So, magkabila. Yun, ganun siya. Yan. Tapos itong tatlong tornilyo na to, yun yung imamount dito sa tatlong tornilyo naman na to. Na nilagay natin. May nut yan dyan, papasok tong butas, papasok to doon, pati itong input transformer. Pero syempre, wiring natin to. Yan. Pagka na-wiringan natin, tsaka natin ito tornilyo. Yan. Ganun ang mangyayari, guys. So, medyo magulo kung titingnan nyo, pero planado na yan. Planado na yung mga magiging connection yan. Kaya wala na tayong magiging problema dyan. Tapos, gaya nung pinakita ko sa inyo, ito yung gagamitin nating fan. Ayan. Ito ay halo type. Umiilaw yung dito niyan. Na parang halo. Kaya lang kulay green to eh. So, maganda sana yung RGB. So, kapag may RGB tayo, papalitan din natin to. Siyempre, ilulusot natin yan dito sa butas. Yan, para pumasok doon. So, ganun lang. So, start na nating wiringan, guys. Pero gagawa rin ako ng video nito kung paano kinukonek para hindi kayo malito. Yung animated para mas maganda. Yan. Kasi kapag ganito, nakakalito yan. Hindi ko may ipakita sa inyo kasi maliit lang yung housing natin. Yan. Yan. So, tagilid muna natin siya. Matapos natin siyang itagilid ay yan, natatanggal to eh. Yan, may lock yan dito, natatanggal para ito mahila natin papuntang gitna. So, subukan nating alisin, guys. Yan, ayan no. Nahihila yan, guys eh. Pwede na kaya itong ganito. Hindi na ba nakaabala yan? Tatanggalin natin yan. Yun, pagkatanggal niyan, yan, tsaka natin uli kakabit dito yan. Papasok natin sa butas. Yan, ito yung butas guys, oh. Yan, ito yung butas. So, papasok dyan. Diba, madali kung hard drive yung gamit nyo na heatsink. Yung alloy ng hard drive, madali. Papasok na yan dyan. Yan, sana lang hindi makaabala yung wire. Yan, mainit din kasi yung sabagay, makapal naman yung wire nito. Subok to.
Kasi medyo branded tong ano na to eh. Fan eh. Dinekwat ko lang muna yun sa mga computer ko. Total, meron naman ako mga fan na itim. Yun na lang ang nilagay ko. Yan sa booster ay pagagandahin natin kasi mas mahilig ako sa sound system ngayon eh, kaysa sa gaming PC. Hindi na ako nag-gaming eh. Matagal na eh. Kaya ganito na lang muna ang ating ginagawa. So ayan. So sa ngayon, pakita natin sa inyo yung magiging itsura niya kapag siya ay may fan. Gumanda siya guys nung siya ay may fan. So ganito ang kanya naging itsura guys. So yan. Yan, kukonek natin to dito. Yan, ibababa natin to. Yan, pagbaba niyan, so i-connect natin to dito. Hilahin na lang natin yung wire. Yan. Gumagalaw yan kasi ihigpit yan kapag apat eh. Tsaka natin ihigpitan yung kanyang mga nut kapag nakabit na siya ng maayos. Papantayin natin. Yan, ganyan siya guys. So. Yan. Pwede naman gawing adjustable yung ano niyan, yung clearance para hindi siya masyadong mababa, hindi rin masyadong mataas. Yan, ganun no. Maganda yung kasya lang yung daliri mo na linisin siya. O kaya natatanggal naman siya, wala namang problema kung gusto mo linisan. Yan, nakaganyan siya guys. So side view, ganyan ang itsura niya. Yan. So yan. Pwedeng ibaba pa ng konti, depende sa hangin niya para malaman. Tingnan lang natin yung wire kung okay na. Yun. Mukha namang okay naman. Hindi naman nakakaabala yung itsura. Maganda naman tignan. Yan na siya. So ganyan. Ibababa pa natin yan guys. Yan o. Yun. So ngayon, mag-wiring muna tayo. Yan. Pwede naman natin yan itaob uli. Yan. Kasi matibay naman yung ano yan. Yung mga nut. Kasi nut naman yan eh. Metal naman yan. So, pwede natin siya itaob. Pag ganun. Yan. Yun. Diba? Pwede na tayo mag-wiring ngayon. Nang nakakabit yung fan. Diba? Ang ganda na niyan tignan. Ito, gagawin lang natin tong medyo mahaba yung wire niya. Nahihila-hila. Para pwede mo siyang palitan anytime. Okay, wiring na tayo guys. Yan guys, bali na pagkabit-kabit na natin yung mga dapat na yung mga first batch. So sa speaker na lang kasi ito, tsaka emitter. Ayan, yan na lang. Tsaka fan. So yung mga vital ay naikabit na natin. Ayan na. Gagawin natin ay ilalapat na natin siya rito. Yan, ganun. Hindi naman na yung magagalaw dahil naka-tape na. So, tapos matatakpan na yung mga wire na yan. Basta naman maayos lang yung pagkakakabit nyo, okay na yan.